Okay, hello, good day sa iyo, Gemini. So, ang pagbasa natin ngayon is titignan natin kung sino yung nag-iisip sa iyo, kung sino ang nakatitig sa iyo, kung sino, maski aware ka o hindi, no, Gemini. Uh, Tignan din natin kung anong kanyang next na action, kung anong nag-trigger, at syempre kung ano ang advice ng tarot. But always remember, we have our own free will. So, pa-support naman po ng Happy Angel Reading by liking at mag-hype na rin po kayo sa inyong mga cellphone. Malaking tulong po yan sa Happy Angel Reading, no? Yung mga pag-hype. At kung bago ka po, mag-ano na rin po kayo, mag-subscribe and hit the notifications bell po. Sometimes po we do, ano po, nag-ano po kami, we do live, no? So, by chance po kayo mag-ask ng questions, 1, 3 questions. Ayan, okay. So, titignan na natin, no? Sino po ang nakatitig sa kanya? Sino ang nakatitig kay Gemini? Sino po ang nakatitig kay Gemini? At ano po ang feelings? Ano ang feelings? Oops. Yan. Ano naman ang kanyang kung bakit nag-trigger? Ano yung nag-trigger sa kanya? Bakit gusto kanya to of swords reverse? And ang kanyang aksyon. At ang tarot advice. Yan. So, kukuha na rin po tayo ng ng oracle card para tuloy-tuloy tayo diretso. Okay, spirit guide. Ayan. Separation. And clock. Ascending. Kay Romance Angel naman. Ayan, dalawa, no? Dalawang persons itong nag-iisip sa'yo at nakatitig at nakapokus sa'yo. Ang kanyang feeling, Ace of Cups. At ang kanyang so kanyang feeling is Ace of Cups. Two of Swords ang kanyang nag-trigger. And Six of Wands ang balak niyang gawing aksyon. At Justice naman ang outcome. Wait lang po ha. Medyo na. Pansin nyo, dalawang separations dito, no? Mamaya malalaman natin bakit dalawa yung separations ng Oracle. At saka isa kay Roman, isang sa Oracle na separations din also, pati isa na rin sa kay Romance Angel. So, ayan.
separations, no? At saka you deserve love. Dalawang separations, medyo na ano ko dito, no? Na mix out tayo dito sa dalawang separations. So, yan, no? Parang nakikita natin napakalalim at napakalinaw at energetic ng ano mo ng ano mo Gemini dahil may dalawang magkaibang baraha sa unang katanungan dito, no? Mayroon kang binunyag ng bara yung dalawang magkaibang tao na nakatitig sa iyo. Ito yung sabihin natin dalawang magkaibang tao na napag-alaman din na very interesado sa iyo. Plus may itong separations dito ako medyo na ano, wait lang. Sindihan lang natin. Okay. So, Gemini, ang lihim na nakatitig at kung ano yung balak niya, no? Uh, ito'y dalawang magkaibang taong nakatutok sa iyo, no? Ang meron tayong star and ang Eight of Pentacles. So, ang star that is card of healing din, no? So, ang wait lang. Namamatay. Wait lang po. Maganda kasi para ano, maganda kasi itong basa natin. Wait lang po ha, at sisindihan lang natin. Ayan. So, ang star dito, ang person's one na yan, is the star. Ang pangarap, it could be yung pangarap or dream o ang ex mo na tinitingnan ka sa kabilang reach for star. Pwede rin sabihin, nasa long distance din ng persons na yan, malayo ang distansya ninyo. O sabihin din natin, may emotional distance. Pwedeng long distance o may emotional, sabihin natin, emotional, kumbaga, inspired din sa'yo, ito, nakikita kang mala celebrity o napakaganda, napakagwapo, matapos ang iyong glow up dito, no? So, yung taong palaging nagsisin ng stories mo, tinitingnan ka mula sa malayo para sa kanya, ikaw ang pinaka one that got away, no, na pinapangarap niya maabot uli. So, ang unang nakatitig sa'yo, si Star, tignan niya sa'yo yung mala Hollywood na celebrity. Nakatitig sa screen niya habang nanginginig ang daliri niya na i-like ang button. Natatakot pindutin kasi baka halatang halata na humahanga siya, no? Medyo nahihiya pa siya, no? Ang Star. And this card also na nakikita natin, gusto niya rin siguro mag-heal ang inyong relationship. And this gandang-ganda din siya sa'yo, no? Parang ikaw yung tinitingala niya, no? Tsaka gustong-gusto niya rin ang physical na aura mo. Especially yung aura mo, parang gustong-gusto kanya i-reach right away, no? At ang isa naman, ang person's bin naman na is ang Eight of Pentacles. Ito yung workaholic o kasama sa trabaho, negosyo. This could be also boss. Isang taong napakasipag, practical at posibleng kasama mo sa trabaho nga o negosyo o nakilala mo sa isang araw-araw na gawain din. Ayan yung bawa, yung office mate mo, business partner, o yung kakilala mong nakapokus sa kanyang laptop o papel, pero sa tuwing lilingon ka, nakatitig pala siya sa'yo habang nagpapanggap na busy. And din yung maaring kunyari is kung may business ka, kunyari tinutulungan ka, ayan yung kunyaring kung may tindahan ka, kunyari bibili siya ng tindahan, lagi siyang nagpapakita sa iyo, no? At tinutulungan ka pa.
So, ang ikalawang nakatitig sa'yo, si Eight of Pentacles, ito yung taong workaholic, akala mo nag-overtime sa trabaho, yung pala nag-overtime sa pagmamasid sa'yo. So, ito yung sipag at tiyaga ang peg na to, at nag-iipon din ng lakas para pansinin mo siya. Medyo, paano siya, no? Kunyari busy effect, no? Ayan. So, tignan naman natin ang kanyang feeling, lihim niyang nararamdaman sa iyo is the Ace of Cups. Ang kahulugan nito, may umaapaw at taos-pusong pagmamahal o matinding emosyon na gustong ibuhos sa iyo. No? Kumbaga, halimbawa, gusto niyang mag-alok ng panibagong simula. Kung makikita mo, umaapaw ang kanyang puso, ang kanyang tubig na rito, no? At gusto nang hindi na makapagpigil ang feelings niya. Itong cup na dala niya, umaapaw na, ibig sabihin parang puno na ang salop, kailangan ko nang ilabas. No? Baka maunahan pa ako. Ay na baka ako sumabog, no? Pag hindi ko pa inilabas itong nararamdaman ko sa kanya. Ayan, no? Kita nyo, umaagos ang cup. Gusto niya mag-alok ng panibagong din simula na puno ng pagmamahal, pag-unawa at malalim na emotional na connection sa iyo. So, bumubuhos ang Ace of Cups dito, no? Hindi lang 'tong simpleng crush, no? Lumalangoy na siya sa sarili niyang emotions dahil punong-puno na, umaagos na, umaapaw na ang pagmamahal niya para sa iyo. At gusto niyang ibuhos sa tasa mo. Gusto niyang iparamdam ang pag-ibig, ang emosyon niya sa iyo. Gusto kanyang yakapin, gigil na gigil sa iyo, gusto kanyang mahalin, no? That is the Ace of Cups, ang lihim na nararamdaman niya sa iyo. So, long distance din siguro ito, no? Because the star. So, ang Two of Swords naman, reverse, ito yung trigger na dahilan ng pagmamasid niya sa'yo. Ito yung nabasag na yung kanyang indecisions dahil this is Two of Swords already. Ibig sabihin, he had made a decisions. Kung upright, kung reverse, ibig sabihin, sigurado na siya na alam niya na kung paano ka approachin, kung ano ang sasabihin niya sa'yo. No? Kapag kasi upright to, pag upright kasi itong Two of Swords, ito yung sabihin natin na stalemate pa, hindi pa siya makapag-decide, hindi pa siya makapagsalita. So, ang Two of Swords, at least, kumbaga, desidido na siya. No? Kasi pag nitong naka-upright siya, nakasarado ang kanyang mata, naka-blindfold, hindi niya makita kung ano yung tatargetin niya. Pero once na ito reverse na, ibig sabihin nakita niya na tinanggal niya na yung busal sa mata niya, nakita niya na kung ano ang target niya, no? Na ikaw ang target niya, na ikaw pala ang gusto niya, no? Gemini. So, pag ito naka-reverse, ibig sabihin, dati nag-overthink siya at nakapikit, pero ngayon, tinanggal niya ng blindfold, na-realize niya na kailangan na niyang harapin ang katotohanan dito, no? Tsaka na-trigger siya kasi, kumbaga, naalis na yung pambansang blindfold niya. Tanggal na yung Two of Swords na reverse, na realize niyang hindi na siya pwedeng nakapikit at magbulag-bulagan pa, no? Sa mga nararamdaman niya. Kailangan ilabas niya na talaga. Kung makikita mo ang connections na to, no? Talagang nagdesisyon na siya sa Ace of Cups and itong Two of Swords in reverse. Talagang may asahan mo may darating na medyo manliligaw sa'yo o may liligawan ka talaga din na gusto mo, no? O maari din sabihin natin talagang magtatapat siya ng kung anong nararamdaman niya at gusto niyang pasagutin ka, no? So, ang Six of Wands naman, this is the card of victory. Ano yung balak niyang gawin at aksyon? So, ang balak na galaw na gusto niyang gawin, mag-reach out ng may kumpiyansa para makuha ang iyong tagumpay o para makuha ang iyong pansin. Ito yung halimbawa, no, relatable example dito, yung magpaparamdam siya na parang panalo o proud sa sarili niya. No, pwedeng mag-post ng panalo sa buhay o magpa-cute para mapansin mo ang kanyang tagumpay dito, no? So ang balak niyang gawin, parang iparada ka, magpapasikat siya sa iyo, no? Iparada ng Six of Wands dito, ito yung card of victory kasi papasok siya na parang panalo sa lottery. Medyo mayabang, mapresko, magpapasiklab para makita mong karapat-dapat siyang pansinin ng isang katulad mong Gemini. Ayan. So, makikita mo rito na very proud siya na ano din, na kasama ka.
Papakita niya na very proud siya na pagkasama ka. Nakatingala siya pag ikaw ang kasama niya, no? Hindi kanya ikakahiya. Lalakad yan, Gemini, no? Nako, yung mata niyan, nakataas pa yung balikat niyan, chin up, naka-chin up lumakad, nakasama ka, very proud siya sa'yo. Di ba? And ito namang nakikita din naman natin ang dalawang ito, ibig sabihin talagang ano sa iyo to, talagang gustong-gusto ka ng persons na to. Kasi biro mo, umaapaw na, tsaka nakapag-decide na siya, kaya expect mo na yung action. And ano naman ang advice sa'yo? Ang tarot advice sa'yo, para sa'yo, ang advice is timbangin ng maayos ang lahat, no? Maging patas at hingin ang kung anong nararapat sa'yo. This could be also Libra energy, but any sign po ito, no? Na naka-attach sa'yo, Gemini. So, huwag agad ibigay ang puso mo ng walang malinaw na resibo at patas na trato mula sa kanya, no? So, kumbaga, labas ang timbangan ng justice dito. Sabi sa iyo mismo ng ruling card, maging patas para maging matalas. Timbangin mo kung totoo ba ang kanyang Six of Wands o pamporma lang. Kung totoo ba na talagang kikilos na siya, actions na siya, o patuloy siya magmamayabang lang o magpapakyut lang, no? So, kung makikita mo rito, no? Ang i-analyze natin ng mga card dito, ang paglabas ng dalawang separations card dito, no? Parang ibig sabihin nito, maghihiwalay kayo forever. Hindi po. Walang sinabi na maghihiwalay kayo, pero ang separations dito, ibig sabihin na maaring itong justice na sinasabi is maging equal, no? Para hindi baglid din sa separations. And ang justice din dito is nagsasabi na kung anong binigay mo sa kanya o pinakita mo sa kanyang emosyon, ganun din ang emosyon na ibibigay na matatanggap mo sa kanya. So, these persons want some equality rin at balance. Itong dalawang, mag-focus tayo dito sa dalawang separations na nakita natin. Ang separations ng Romance Angel, ito yung sabihin natin na parang nakatutok sa physical distance. Ito yung baka lalayo siya medyo dahil may trabaho siya, no? Ang isa naman yung sabihin natin, ito yung parang mag-separate mo na yung sarili mo sa lumang gawa. No, yung separations, ayan yung sabihin natin na let go yung mga controlling issue. Let go of the past, parang ganon. So, ang deep meaning nito, ang paglabas ng dalawang separations na to, tumutukoy din ito sa physical, no, at past distance, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng space o hiwalayan sa nakaraan, o kung bakit malayo ang pakiramdam ninyo sa isa't isa nung una. So, ang separations naman dito na isa yung parang sinasabi ko nga, tumutukoy ito sa phase ending. Or sabihin natin, it's about time to break away na kailangan mo nang i-separate o ihiwalay ang sarili mo sa mga nakaraang sugat na talagang nasaktan ka, no? Ito yung talagang sabihin natin, move on and let go. Huwag mo nang dalid yan. Kumbaga, at luma na yung at tanggalin mo na rin yung mga lumang pag-aalinlangan mo, no? Hindi ko sinabi na separate to and break up, no? So, ayan, nakuha nyo po ang kanilang difference, no? Ang separations and ang separations ng Romance Angel na inaano, maaring lalayo lang siya ng distansya, baka magtrabaho lang. O sabihin natin na this is just a temporary, hindi yung talagang lalayo na magsi-separate o sabihin natin magbi-break up kayo. Hindi po, no? So, itong separations na to, para to welcome mo ang Ace of Cups, kailangan mo mag-separate sa mga impending na nasaktan ka pa rin, no? Ayan. And you have also here the clock. Ito yung pinapakita ng clock, no? Ito yung tumatakbo na ang oras na yung dumating na ang right timing para matapos ang kasalukuyang hiwalayan o malamig na sitwasyon ninyo. Parang time is running. Kumbaga, this is about time to move.
Ang kasabay niyan, kailangan mo nang gawin yan, kailangan mo nang tumakbo ang oras dahil ascending ka na, no? Dahil ito na yung taon darating sa'yo. Kasabay din na ng paglipas ng oras, sabihin din natin. Dahil mayroon ka nga ditong separations, you are about to separate and time is running out dahil mag-ascend ka na. Nakuha niyo po? You are ascending kasama yung paglipas ng oras ng ugnayan ninyo at umaangat ka mula sa mababang energy at hiwalayan yung tungo sa mas mataas na level na pagmamahal, no, na mamimit mo ang taong ito na talagang patay din sa'yo at inlababo din sa'yo. So, ibig sabihin, itong ascending na binigay sa'yo, no, yan ang dapat mong hiwalayin. Parang ito yung requirements para magawa niya yung victory ng Six of Wands na actions din. No? Means na you are growing, no? Tumataas ka na, nag-iiba na level mo, parang ganon. Ito naman, you deserve love. Ang Romance Angel message para sa'yo, karapat dapat kang mahalin ng tapat, no? Maayos at walang alinlangan because you deserve love. Kumbaga, matapos yung matagal na panahon na paghihiwalay, no? Ngayon, itong bagong pag-ibig ang darating sa'yo. Rebirth o maybe rebirth ng iyong relationship because lovable ka. We are anak tayo ni Lord, ni God. So we deserve love din, hindi lang ikaw, no? Pati tayong lahat actually. So yan ang mensahe ng Romance Angel sa iyo na kailangan mo nang i-let go, kailangan mong mag-separate din ng konti for clarity para magkaroon ka rin ng new perspective, no? So Gemini, dalawang tawang nakatitig sa iyo, no? Ito yung star at saka yung Eight of Pentacles. Ang star yung pangarap ka mula sa malayo or long distance na ex, or si Eight Pentacles na masipag na stalker, maaring boss mo. Ang dalawang separations dito, ito yung nagpapatunay na oras na ng lamig, layo at maghintay ng oras or clock. Ito ay natatapos na, no? So, tanggal na ang blindfold ng Two of Swords at bumuhos na ang Ace of Cups. So, balak niyang pumasok ng may panalo at kumpiyansa ng Six of Wands. So, ang payo ng card sa iyo is justice na timbangin ang katotohanan at iangulat ang iyong pamantayan na ascending, no? At tandaang you deserve love dito. So, kung makikita mo, tugmang-tugma, connected ang mga natin, ang mga card dito, no? And I hope nagustuhan nyo po. I do also see here na very connected na maging balance when this person's coming towards you. Pakita mo, i-treat mo siya kung paano mo rin gusto ma-treat ka, no? So, maging kampante ka because you deserve love. Time to let go of the past, no? Ayan. So, sana po nagustuhan nyo ang ating reading, no? Nagba-voice message reading po tayo at nagpa-private reading din tayo. So, kontakin nyo lang po ako sa Facebook Messenger, no? At sana po is patuloy nyo kaming suportahan. Marami pong salamat and God bless you. Add nyo po ako sa FB Messenger Happy Angel Reading. Parehas ng logo natin sa profile sa FB Messenger po, no? Ayan, thank you po and bye-bye and God bless you po.